May sweldo ka pero laging may utang? Kumikita ka pero parang walang natitira? Baka hindi trabaho ang problema. Baka may money habit ka na matagal nang lason sa bulsa mo at hindi mo lang napapansin. Maraming Pinoy ang nahuhulog sa cycle ng utang. Hindi dahil tamad o walang kita, kundi dahil sa toxic financial habits. Ito yung mga small decisions na akala mo harmless, pero paulit-ulit mong ginagawa hanggang maubos ang budget mo. Like this. Kape lang to, 120 lang. Grab na lang, late na ako. Sige na nga, one sale lang naman to. Ang tawag dito, death by 1,000 cuts. Hindi mo napapansin pero unti-unti ka nang nilulunod ng gastos. The first step is brutal honesty. List down your daily gastos na hindi kailangan. Track it for 7 days. Hindi para mag-guilty, kundi para makita mo kung saan napupunta ang sweldo mo. Next, apply the delay and review method. Bago bumili ng kahit ano, wait for 24 hours. Then ask, need ko ba to or gusto lang? This one question alone can save you thousands over time. At kung mahirap pigilan sarili mo, set limits. Maglagay ka lang ng exact cash sa wallet mo for the day. No more GCash topping up. Kapag wala na, tapos na. Sa day 3, pag-uusapan natin yung top 5 signs na may lason ka sa financial mindset mo. Kaya kung seryoso kang lumaya sa utang, follow Money Smart PH. Piso by piso. Bagong simula.